Sakit? Magandang gabi po sa ating lahat. Magsiluhod tayo at ating pong dasalin ang panalangin ng kaloob bilang ating pag-aalay sa misang ito. Panginoon, tanggapin mo po ang aming handog, bunga ng aming pinagpaguran at ang pag-unlad ng mga kaloob na iyong bigay. Paspasan mo kami at ang aming mga handog, gawin mo kaming kasangkapan sa pagpapalaganap ng iyong kaharian. Amen. Magsitayo po. Ngayon ay ikalawang araw ng ating simbang gabi at ang mangunguna sa ating pagdiriwang ay si Reverend Father Rani Laruan. Sabayan po natin ang koro sa pag-awit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Mga kapatid, aminin natin ating mga kasalanan upang na maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan ng Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Oh
Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong pinalulugan niya. Inutuloy ka namin, dinarahan ka namin, sinasasaka namin, pinapunin ka namin, pinasasalamat ka namin, dahil sa dakilang mo, ang iyong napuwian. Panginoong Diyos, hari ng langit, isa sa pagkakapangyarihan sa lahat. Panginoong Kristo, mukhang Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Na po ang lahat. Sa kabila ng mga pagkukulang at kahinaan ni Huda at ng kanyang lipi, itinuloy pa rin ng Diyos ang kanyang balak. Kay Huda magmumula ang angkan ni David, at sa lipi ni David magmumula ang Mesiyas. Ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Noong mga araw na iyon, tinawag ni Jacob ang mga anak niya at kanyang sinabi, "Kayong mga anak, magsilapit sa akin. Akong iyong ama ay sumandaling dinggin. Ikaw, Huda, ay papupurihan.
niyong mga anak ng ina mong mahal. Hawak mo sa leeg ang iyong kaaway. Lahat mong kapatid sa iyo'y gagalang. Mapangis na leon ang iyong larawan. Muling nagpupubli matapos pumatay. Ang tulad ni Uday iyong nalililay. Walang mga nahas lumapit sinuman. Hawak niyang sentrong tuon sa paanan, sa gisag ng lakas at kapangyarihan. Ito'y tataglayin hanggang sa dumantal ang tunay na hari, dito'y magtatangan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Mabubuhay siya marangal at sasagana kailanman. Turuan mo, yaong hari humatol ng katuwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y paginan. Upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan. At pati sa may hirap, maging tapat siyang tunay. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Ang lupain naway umunlad at managana. Magari ang katarungan sa lupain nitong bansa. Maging tapat itong hari sa paghatol sa mahirap. At ang mga taong walay pagkukulan ng paglingap. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Yaong buhay ng matuwid sa kanyang kapahunan. Madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak. Mula sa ilog Euphrates sa daigdig ay kakalat. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Gawa yaong kanyang ngalan ay huwag nang malimutan. Manatiling laging bantog na katulad nitong araw. Nawa siya ay papurihan ng lahat ng mga bansa. At sa Diyos silang lahat tumalangin, harinawa pagpalain kaming lahat, tulad niyang pinagpala. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ito ang lahi ni Jesucristo na mula sa angkan ni David, na mula naman sa lahi ni Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaac, si Isaac ang ama ni Jacob na ama ni Juda, at ng kanyang mga kapatid. Naging anak naman ni Juda kay Tamar, sina Fares at Zara. Si Fares ang ama ni Esrom at si Esrom ang ama ni Arom. Si Arom ang ama ni Aminadab, si Aminadab ang ama ni Asom na ama naman ni Salmon. Naging anak ni Salmon kay Rahab si Boaz, at naging anak naman ni Boaz kay Ruth si Obed. Si Obed ang ama ni Jesse na ama ni Haring David. Naging anak ni David si Solomon sa dakilang asawa niyang si Urias. Si Solomon naman ang ama ni Rehoboam. Si Rehoboam ang ama ni Abias at si Abias ang ama ni Asa. Si Asa ang ama ni Josaphat at si Josaphat ang ama ni Joram na siya namang ama ni Osias. Itong si Osias ay ama ni Jotam at ama ni Akas at si Akas ay ama ni Ezekias. Si Ezekias ang ama ni Manases at si Manases ang ama ni Amos na ama naman ni Hosias. Si Hosias ang ama ni Soconias at ang kanyang mga kapatid. Panahon noon ng pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia.
Matapos ang pagkakatapon sa Babylonia, naging anak ni Jeconias si Salatiel na ama ni Zorobabel. Si Zorobabel ang ama ni Abiud na ama naman ni Likiam. Si Likiam ang ama ni Asor. Si Asor ang ama ni Sadok na ama ni Akim. Itong si Akim ang ama ni Eliud. Si Eliud ang ama ni Eleazar. Si Eleazar ang ama ni Matan na ama ni Jacob. At si Jacob ang ama ni Jose na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. Sa makatuwid, 14 ang salinlahi mula kay Abraham hanggang kay David. 14 mula kay David hanggang sa pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia. At 14 din mula sa pagkakatapon sa Babylonia hanggang kay Kristo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo na pang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. God is good all the time. Sa lahat ng mga gospel sa simbang gabi, ito yung pinaka-boring. No? Na-remember ko noon na ako'y bata pa, habang binabasa itong evanghelyong ito, ako'y inaantok sa pakikinig sa mga iba't ibang mga pangalan sa sanlahi ni Jesus. Talaan ng angkan ni Jesus. Bakit kailangan isalaysay at bakit kailangan nating malaman ang mga angkan or talaan ng angkan ni Jesus? Bakit kaya? Nasa ating ebanghelyo ngayong gabi, sa kalawang gabi ng ating simbang gabi, sinalaysay lahat ng mga angkan ni Jesus. Mula kay Abraham hanggang kay Jose na asawa ni Maria. Kung titingnan natin mga kapatid, una, ito yung tinatawag natin na sense of direction. Ano ibig sabihin ng sense of direction? Di ba ngayon kapag tayo ay pupunta sa ibang lugar na hindi po natin kabisado, ano yung ginagamit nating mga apps? No? May Google Map, may Waze. So, marami tayong mga apps na ginagamit para dadalhin tayo doon. Ito yung direction natin para makakarating tayo sa ating pupuntahan. Mayroon tayong sense of direction. May gabay sa atin patungo sa ating pupuntahan. Na-remember ko noon, nung ako ay nasa elementary pa, nung kami ay nag-attend ng jamboree ng Boy Scout, pinupunta kami sa bundok, at ang dala lang po namin ay kompas. Sabi ng aming coordinator, mamaya, 2:00 ng hapon, magkikita-kita tayo sa ganitong lugar. Dala lang namin ang kompas, 10 kami, na bawat grupo, 10, na maraming grupo. Kami, habang kami naglalakad sa bundok na wala kami, hindi na namin alam kung saan kami pupunta. Kaya sabi ng aming leader, balik tayo sa kung saan tayo nanggaling. Balik tayo sa kung saan natin narinig ang instruction kung saan tayo nagsimula. Kaya yung ginawa namin, bumalik kami sa kung saan kami nanggaling. At doon sa pinanggalingan namin, doon namin na-realize, doon namin nakita, doon namin naalala kung ano yung mga dapat namin gawin para makarating kami doon sa aming paroroonan. Sense of direction. Ito rin po ang nangyari sa talaan ni Jesus. Bakit kailangan natin malaman ang salaysay ng talaan ni Jesus upang magkaroon tayo ng sense of direction? Nalala ko nung January, nung June, umuwi ako sa Iloilo para mag-attend na magbisa ng libing ng lolo ko. Itong lolo ko na to, matagal na namin hindi nakita. Doon pala, sa Iloilo, sa lugar na yon, doon pala yung maraming pamilya ng mother side ko na hindi ko kilala, na kapatid ng lolo ko. Ang alam ko lang, sa lolo ko, mga anak ng lolo ko, sa Mindanao. Kaya nung napunta kami doon sa Iloilo, na-trace ko lahat
Doon pala lahat ng marami kong pamilya sa side ng aking mother, ng side ng nanay ko. Kaya ginawa ko, nilista ko lahat, no? Trace ko lahat mula sa mga great-great-grandparents ko. Mabuti naman, no? High-tech na ngayon, pwede mo lang makontakt through messenger, no? Social media, sa Facebook, hanggang mula sa great-great-grandparents ko, na-trace ko hanggang sa amin na ngayon, sa aming pamilya na ngayon. So, ngayon, na-trace ko lahat, no? Pinapangalan, mga apo, mga ano, sinulat ko lahat, gumawa ako ng family tree. Doon ko naalala, doon ko nakita, no, habang tinitrace ko doon, sabi ng mga kapamilya ko doon sa Iloilo, Father, mayroon kang lulong pari. Oh, hindi ko alam. Mayroon kang lulang madre. Ibig sabihin pala, na sa pamilya namin, doon pa, mayroon pari na. Mayroon ng mga religious, may mga madre na. No? Pero yung pari namin, na-assign sa Taytay, Palawan, no? Doon siya namatay. No? Monsignor, no? Doon sa Taytay, Palawan, no? Doon siya namatay. Kaya, nung na-trace ko yung aming family tree, nagkaroon ako ng sense of direction. Ano ba yung direction ng aming pamilya? Ano ba ang patutunguhan ng pamilyang ito? No? Kaya, ngayong next year, sa May, mayroon kaming clan reunion. Buong Pilipinas, no? Pinatawag, kung gusto mag-attend, magkaroon kayo sa ibang bansa, uwi kayo, magkaroon tayo ng gathering ng first ever na pagtitipon ng isang pamilya upang magkaroon ng sense of direction. Tayo rin, babalikan natin yung ating pamilya. Babalikan natin yung listahan ng ating pamilya upang magkaroon tayo ng sense of direction. Di ba may kasabihan? Ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, hindi makakarating sa paruroonan. Sense of direction. Balikan natin ang ating pamilya. Doon tayo nanggaling. Sila ang pinanggalingan ng ating pagkatao. Ikalawa, kung makikita natin mga kapatid, sa talaan ng listahan ng pamilya ni Jesus, hindi perpekto. Hindi perpekto. Makikita natin na sa kanyang pamilya doon, marami ring mga makasalanan. May mga prostitute, may mga mamamatay tao, may maraming mga kabit, may maraming mga asawa. Hindi perpekto ang pamilya ni Jesus. Ngunit, ang anak ng Diyos ay pumasok sa kasaysayan ng Israel para linisin ang talaan ng kanyang pamilya upang hilungin ang mga nakaraan ng kanyang pamilya. Mula sa kadiliman, lumitaw ang isang sanggol na siyang liwanag ng kanyang kasaysayan, ng kanyang pamilya, mula sa kadiliman patungo sa liwanag. Kung minsan kapag ako'y uwi sa aming pamilya, sabihin nila, ay salamat mayroon tayong pamilya na pari. Sige, Father, ipagdasal niyo po kami. Ipagdasal niyo po kami mga makasalanan. Si Jesus, pumasok sa kasaysayan ng sangkatauhan. Pumasok si Jesus sa kasaysayan ng Israel upang linisin ang karumihan, linisin at magkaroon ng liwanag ang talaan ng kanyang pamilya. Ng talaan na kung saan sila'y namuhay sa kadiliman. Hindi perpekto ang pamilya ni Jesus, kung makikita natin, ngunit sa hindi pagiging perpektong pamilya, doon nanggaling ang tagapagligtas ng sanlibutan. Amen? Nakita natin, sa hindi perpektong pamilya, lumabas ang isang sanggol na ang tagapagdala ng liwanag ng sanlibutan. Siya ang perfect mula sa hindi perpektong pamilya. Para bayaran ang kasaysayan ng kanyang mga angkan. At sino yun? Kasama tayo doon.
Kasama tayo doon sa angkan ng Diyos na mga makasalanan. Lumitaw ito sa kasaysayan ng sanlibutan ang sanggol sa sinapupunan ni Birheng Maria upang magkaroon ng kalinisan at magkaroon ng liwanag ang sangkatauhan. Sa kabila ng ating mga kasalanan, nandun ang habag ng Diyos. Tayo ay kinaawaan, tayo ay kinahabagan ng Diyos sa kabila ng ating mga kasalanan. Pero sa panahon natin ngayon, kapag may pamilya kang makasalanan, anong ginagawa? Hindi ka na kinikilala. Hinuhusgahan ka na. Madali sa atin manghusga. Madali sa atin manghusga sa mga kapamilya natin. Kung minsan, kung sino pa yung naghuhusga sa atin, sila pa yung pamilya natin. Diba dati daw, sabi nila, blood is thicker than water. Pero ngayon, hindi na. Kung minsan, pamilya sa pamilya nag-aaway. Kung minsan, sabi nila, mas ramdam mo pa yung ibang tao, parang kapamilya mo pa, kaysa sarili mong pamilya. Dahil nga kung minsan, dala ko minsan ang ating mga karanasan sa buhay, dala ko minsan ang ating mga mga orientation sa pamilya, nagkaroon tayo kung minsan ng mga hinanakit, panghuhusga sa ating kapwa. Kaya tandaan natin, mga kapatid, sa ating ebanghelyo ngayon, sa talaan ng kamag-anak ni Jesus, kahit na hindi perpekto, ngunit kinahabagan. Hindi perpekto, ngunit kinaawaan. At dito sumibol ang isang liwanag. Liwanag na nagbibigay tanglaw sa bawat isa sa atin. Ang hamon sa atin, sa ating ebanghelyo ngayon, tayo rin. Hindi rin perpekto ang ating pamilya. Hindi rin perpekto ang pamilyang pinanggalingan natin. Tayo rin nawa ay magkaroon din ng habag. Tayo rin nawa ay kahabagan ng Diyos. Tayo rin nawa ay magbibigay ng halaga, pagpapahalaga sa pamilya kung ano mayroon tayo. Kung papipiliin tayo, gusto ba nating palitan ang pamilya natin? Kung kayo papipiliin. Kung papipiliin kayo sa oras na ito. Kung papiliin kayo ng anong klaseng pamilya mayroon kayo, gusto niyo ba pumili? Hello? Gusto niyo pumili? Father, pipiliin ko yung anak ako ng isang kontraktor. No? Para marami akong pera. Anak ako ng isang politiko. No? Dahil maraming pera. Anak ako ng isang mayaman. Maraming pera. Yung nakahiga ako sa yaman. No? Ngunit hindi natin mapili ang pamilyang pinagkaloob ng Diyos sa atin. Hindi natin piling-piliin kung anong binigay ng Diyos na pamilya, mayroon tayo. Ang mahalaga, mayroong pagmamahalan at pagkakaisa. At higit sa lahat, mayroong pag-uunawaan. Hindi mahalaga ang pera. Hindi mahalaga ang kayamanan. Maraming pamilya ngayon na mayaman nag-aaway. Maraming pamilya ngayon na puno ng yaman pero hindi nakikibuan. Pero mas mahalaga ang magandang relasyon. Ang magandang relasyon sa bawat isa sa atin. Ito yung hamon sa atin. Kahit simple man yung ating pamilya, ang mahalaga, mayroong pagmamahalan sa bawat isa. Mayroong pagkakaisa, at higit sa lahat, mayroong pag-uunawaan at magdadagadala sa atin patungo sa kabanalan, patungo sa Diyos. Sa pagpapatuloy natin itong banal na misa, panalangin natin sa Diyos. Naway, bigyan niya tayo ng pusong hanggang tumanggap, handa magpakumbaba, at higit sa lahat, handa magpatawad, anuman ang ating mga karanasan sa buhay, anuman ang ating mga nakita, at anuman ang ating nalaman, lalo na sa ating pamilya. Hilomin ng Diyos ang ating family tree, hilomin ng Diyos ang ating mga sugat sa nakaraan, at gawin niya tayong bagong liwanag na tatanglaw
sa atin at sa ating pamilya. Amen. Magsitayo na po. Pumilin tayo sa ating Diyos, Ama, mga kapatid, ng pusong bukas sa kanyang karunungan habang ating hinihintay ang pagdating ng kanyang anak. Manalangin tayo, Ama, ituro mo sa amin ang landas ng iyong karunungan. Ama, ituro mo sa amin ang landas ng iyong karunungan. Maipamalas nawa namin iyong simbahan ang iyong karunungan at pag-ibig. Ama, sa aming tapat na paglilingkod sa isa't isa. Manalangin tayo. Ama, ituro mo sa amin ang landas ng iyong karunungan. Gabayan mo ang aming mga lingkod bayan sa kanilang mga tungkulin. Manalangin tayo. Ama, ituro mo sa amin ang landas ng iyong karunungan. Itinataas namin sa iyo, Ama, ang aming mga pasanin at pagdurusa. Tulungan mo kami sa pamamagitan ng iyong mapagmahal at makapangyarihang karunungan. Manalangin tayo. Ama, ituro mo sa amin ang landas ng iyong karunungan. Yakapin mo sa iyong mga bisig ang mga namayapa namin mahal sa buhay. Manalangin tayo. Ama, ituro mo sa amin ang landas ng iyong karunungan. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Ama, ituro mo sa amin ang landas ng iyong karunungan. O Diyos naming Ama, kinagabayan mo sa iyong karunungan ang sanlilikha. Halina't ituro sa amin ang landas ng iyong karunungan habang matyaga namin inintay ang iyong pagkakatawang tao sa iyong anak na si Jesus, ang aming dakilang manunubos. Amen. Magsiupo na po ang lahat para sa paghahain ng alay. Oh,
Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay karugalan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming mapagmahal, gawin mong banal ang alay ng iyong sambayanan upang sa kagalang-galang na pagdiriwang na ito, kami paginapatin mo kasalo-salo sa pagkain ibinibigay mo. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin, Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamat. Ama naming makapangyarihan, tulingan marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, ang pagsusugo mo sa kanyang pinahayag ng lahat ng mga propeta, ang pagsilan niya ay pinanabikan ng mahalabiring kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya inilahad sa Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayon pinaghahanda namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami na nanabik na nalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nasisiawit ng papuri sa iyo, na walang upay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mahalagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago at ng walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakapaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leo na aming Papa, at ni Milo Yobert naming Obispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at paindapatin kaming lahat, na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikakarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Tumayo na po ang lahat. Sa tagubili naman na kagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipayag natin ang lakas loob. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag na tagapagligtas namin si Yesu Kristo.
Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo. Pagbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsiluhod po. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ama naming makapangyarihan, kami nakikiusap na iyong paunlakan. Sa hiling namin kami laging idalangin sa iyong harapan ni Apostol San Andres na nangaral at nangasiwa sa iyong sambayanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Apostol San Andres, magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal kami pinagsalo mo sa iyong piging, ipag-alabi nawa ng Espiritu sa pananabik na magliwanag sa piling ng dumarating na si Kristo, na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang paalala. Ang Education Ministry ay nag-imbita sa mga lingkod na nais pong magturo ng kaalaman ng simbahan o maging isang katekista. Kung ikaw ay 18 taong gulang pataas at interesado, maaari lamang po na magpunta sa parish office o hanapin si Sister Cynthia o Sister Ethel. Ang SSDM Ministry ay naghahanap din po ng mga nais mag-isang SSDM volunteer. Sa mga interesado, maaari pong makipag-ugnayan sa ating parish office o hanapin si Sister Marian. Bukas po ang 3 araw ng simbang gabi. Tayo po ay hinihikayat na magsuot ng kulay orange o kahel at maaari po tayong mag-offer ng kape at asukal. Maraming salamat po sa inyong bukas palad na pagtulong. Ipinababatid din po sa lahat ng may gustong magbigay ng bago o maayos na laruan para sa mga bata ngayong Kapaskuhan. Ang mga ito ay ipamimigay sa mga bata sa darating na December 25 bilang bahagi ng programang Paskong Bulilit. Sa mga nagnanais, maaari lamang po itong i-drop off sa box na makikita sa ating parokya. Maraming salamat po at magsitayo na po ang lahat. Maraming salamat sa inyong bitbit na mga bigas. Malaking tulong po ito sa ating mga kapatid na mga mas lalong nangangailangan. Maraming salamat at pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Ibabalik dito sa inyo ng Panginoon na biglit, siksik at umaapaw na biyaya sa ating buhay. So bukas, ang ating i-offer muli ay kape at asukal. Maraming salamat. Iniipon po natin ito dahil pamimigay po natin na pamaskong handog sa ating mga kapatid. Maraming salamat. Sumayin niyo ang Panginoon. At At sumayin. pagpalain tayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos.